Yan. Warm lang siya, warm. Wow. Fresh oil. Tapos na. Pinagilid na natin. Ito yung mga gagamitin natin. Mga bagong parts. Bagong crush washer, siyempre. Bagong oil filter, of course. Bago na rin yung o-ring natin. Malaki at maliit. Oil filter side yan parehas ah. Bagong tubig. Then, kasama yan. And siyempre, yung langis natin. Motul 7100. Tiklapin na natin to. Ayan. So ayan sa mga shares. Ayan siya mga sirs. Tapos bubuksan nyo lang yan. Kulay-kulay yan. Lalagyan kasi natin ito ng mga langis, pati yung o-ring. Basahin natin ng langis bago natin ilagay. Let's go. Ito yung itsura ng oil filter side. Malinis. Yung takip, mayroon pa siyang pull tab. Ito, pull tab. So, lagay tayo dito ng konti. Para dun sa ating mga o-rings, basahin mo natin ang langis. Bago natin ilagay. Mga sirs, guaranteed. Bukod sa na-check natin yung 2D code niya, dinala tayo sa kanyang product specification and information. Totoo nga, may amoy siya. Scented siya. Kumbaga may mabango siyang amoy. So isa rin daw yun na palatandaan na talagang genuine yung Motul na 7100. Ang bango. Grabe. Amoy mga bulaklak. No joke. Anyways, ayan, basahin na natin tong oil filter. Langis. Grabe. Ang bango. Ang bango niya. Basahin lang natin yan. Tapos lagyan natin doon. Ayan. Ito, yung o-ring na malaki para sa cover. Basahin din natin ng engine oil. Tapos lagyan dito. Ayan, palitan natin. Siyempre, bagong crush washer. Bango, grabe, amoy bulaklak. Ito na tayo sa marketing nila. Tsaka ano to, distinctive ano to, marketing para maano natin na genuine yung Motul 7100 since pricey siya. At saka talagang maraming nagpe-fake ng Motul. Legit nga. Ang bango talaga. So tara, salin na natin. Rekta na to. Salin na natin. Rekta na yan. Yan o, dumugo. So yung Motul 7100 ay ester base. Yung ester belongs to group 5. Pinaka mahirap i-produce tsaka medyo mahal i-produce. Group 1 to group 5 yan eh. Search nyo lang kung ano yung ester, base oils. Ang pagkakaalam ko sa ester, meron siyang technology or meron siyang characteristics na parang nagmamagnet siya dun sa mga bakal o sa internal parts ng engine. Hindi man nakakapaniwala pero yun yung science ng ester, yun yung laboratory characteristics.
And ako personally, naniniwala ko doon sa mga pinanggalingan ng isang engine oil, kung paano siya ginawa, yung science ng engine oil, naniniwala ako doon. Kaya minsan talaga may mga pricey na engine oil. Hindi sila ginawa para sa ganong ano lang, ganong milyahe lang. So, mostly, pag mga 100% fully synthetic, talagang matagal mo siyang magagamit. And, hindi tayo nakakasira masyado sa kalikasan pag hindi tayo palit ng palit na langis. Yung mga 1,000 ano lang, odo lang. Pero siyempre, depende kung saan yung ginagamit. Kung anong, wala lamog. Talagang mahirap talaga yung mga biyahe ng mga yan. Pero ang solusyon dyan, mag fully synthetic kayo na top tier para bukod sa nagpe-perform ng maayos yung engine nyo, matagal nyo pa siyang magagamit. So dito baka mga 2.5 tayo. 2,000 to 2.5 kilometer bago ulit tayo mag-change oil. Bango, grabe, amoy bulaklak. Ito na tayo sa marketing nila. Distinctive marketing para genuine yung Motul 7100 ang maraming effect ng Motul. Pagkakaalam ko sa ester, meron siyang technology or meron siyang characteristics na parang nagmamagnet siya dun sa mga bakal o sa internal parts ng engine. Hindi man nakakapaniwala pero yun yung science ng ester, yun yung laboratory characteristics. And ako personally, naniniwala ko doon sa mga pinanggalingan ng isang engine oil, kung paano siya ginawa, yung science ng engine oil, naniniwala ko doon. Kaya minsan talaga may mga pricey na engine oil. Hindi sila ginawa para sa ganong ganong milyahe lang. So, mostly, pag mga 100% fully synthetic, talagang matagal mo siyang magagamit. And, hindi tayo nakakasira masyado sa kalikasan pag hindi tayo palit ng palit na langis. Yung mga 1,000 odo lang. Pero ang solusyon dyan, mag fully synthetic kayo na top tier. Group 5 gathers all the rest, and the standout among them is ester oil, a special synthetic oil that clings to metal surfaces and handles heat remarkably well, often blended in to strengthen the formula. These are the very compounds those German scientists spent the So yun, okay na yung 1 liter natin. Sunod na natin yung 350 ml or 450 ml. $350 or 400 ml, pwede na yun. Almost 400. Yan, okay na yan. Pang natin. Gamit natin ito sa susunod. Siyempre, medyo may kamahalan. Ayun nga pala mga sirs, kung gusto nyo pala nitong langis na to, pwede kayong umorder sa akin. Ayan, mga naka-underbones dyan. Touring bike, 600, 500cc. Or kung talagang kahit underbone lang, ayan, kahit 150cc nga, kung gusto nyo gumamit to, kahit alam nyo pricey, talagang performance ng sa kahit anong klase ng scenario, traffic, stop and go, wala kayong masasabi dito sa langis na to. Subok na to ng marami. Ako ngayon pa lang ito susubukan, and hopefully ito na yung huli natin langis. Medyo pricey nga lang talaga, pero bagay na bagay sa akin to sa mga minsan kong pisa-pisa ng full throttle minsan. And dito talaga sobrang traffic, stop and go, sobrang init ng makina. Itong magpapalamig ng ating makina. Performance talaga, ester base oil 100% fully synthetic, Motul 7100. Available to 10W40 at saka 10W50.
Sa mga medyo kargado, mas maganda yun, 10W50. Meron siya nito. Order lang sa akin. So yun, sali na natin to, less than 400 ml. Okay na yan. Goods na yan. So gamitin na natin ang embudo yan. Ganda lang din ang pagsasalin, gradual, para hindi mag-foam yung ating mga engine oil. So yun, ready to ano na to, pakbaka na, top speed na to. Top speed pa more. Grabe, mahal. Alright, so recap ko lang yung ginawa natin. Nagbawas ako ng 80 ml or 100 ml na luman langis, and then nagsalin ako ng engine flush, and then pinatakbo natin siya ng idle about 8 minutes, and then drain. Tapos second step, nagsalin tayo ng fresh oil from different engine oil products or the engine oil brand, about 1.4 ml. Run ulit ng 10 minutes idle. Tapos bagong oil, Motul 7100, bagong o-ring dito sa oil filter side, bagong oil filter syempre, and bagong rush washer dito sa engine drain plug bolt. And ngayon, moment of truth ng ating bagong oil. Hit na natin siya. Siguro mahigit 1.350 ml yung nilagay ko. Kulang-kulang 1.4 lang. So ito yung natira. Yan. Sunod, gamitin ulit natin to. Ilan na tayo. Meron pa ako isa doon, 1 liter. So yun lang mga sirs. Natapos na lang ating engine flush and change oil. And ayun, shoutout kay Boyet and Grace Car Wash dito yan sa may Katapatan, sa sa atin, pagpapark ng libre. Yan, may tindahan sila dito lang yan sa may Crispy Pata. Ligaw lang kayo dito. Pag galing kayo dun sa kanto ng Katapatan, pasok kayo, hindi kayo dyan sa may Crispy Pata, pakaliwa. Wala naman kayo nililigawan sa kanan. Yan, ito yung kanilang car wash. Marami nagpapalinis dyan. So yun, shoutout. Especially kay Ate Grace, yung may-ari, yung nagpaparata sa akin dito ng libre. So ngayon, siyempre, pwede na natin yung bombayin.